Good day everyone, my name is Erica Tira with my co-presenters Mr. Clark Houston, and our topic is all about oral presentation tips. So bago natin pag-aralan yung mga dapat na ginagawa ng isang presenter, so ipakilala muna natin kung ano ba ang isang oral presentation. So, an oral presentation is a method of delivering information, ideas, or arguments verbally to an audience. It typically involves the use of spoken language, body language, visual aids, and sometimes multimedia tool to convey the message effectively. So, yung oral presentation is ginagamit siya ng isang presenter kapag nagkakaroon ng presentation, which is sa isang presenter, nagbibigay siya ng bagong information and bagong ideas sa mga audience. And so also, ang isang presentation is karaniwang ginagamitan siya ng mga visual aids. And also, yung oral presentation is hindi lang siya ginagawa sa isang settings. Ginagawa din siya sa business setting, academic setting, sa conference at sa iba pang gathering. So yun yung oral presentation. So doon naman tayo sa how important is public speaking in the profession. So gaano ba ka-importante yung public speaking bilang sa isang may profesyon? So napaka-importante nito. For example, you're an educator. So bilang isang educator, ikaw yung presenter doon. So magbibigay ka ng mga informations and ideas sa mga audience na tungkol sa profession mo. So napaka-importante niya as a public speaking sa iyong profession. So dito sa preamble naman is na-introduce ko naman na siya sa first two slides natin. So continue na tayo So ito, naglagay kami ng tatlong elements para maging maganda ang isang presentation. So first is preparation, second, content, and third is delivery. So, ano-ano ba ito? So, isa-isahin natin yung mga tips na to para magkaroon tayo ng magandang presentation. So, first is check room and equipment. So, bakit ba ka-importante na sa isang preparation is chine-check natin yung room and equipment? First is para malaman natin kung gaano ba kalaki yung isang place na paggaganapan ng ating presentation. And also yung mga equipment na nandun na yung gagamitin natin. For example, itong mga plugs, seats, yung mga windows. So, para if ever na magsimula tayo sa ating presentation is wala nang hassle na mangyayari para yung ating presentation is dire-diretso. So, pangalawa is know your audience. So, as a presenters, napaka-importante na malaman natin kung sino ba yung audience natin para walang mangyaring anomalya. For example, teacher ka, tapos hindi mo alam kung anong klaseng audience yung meron ka. For example, ang audience mo is engineering, teacher ka, tapos yung ginawa mong presentation is all about educators. So, hindi makakakonect yung mga audience mo dun sa pre-present mo. And also, hindi mo makukuha yung interaction ng mga audience mo na mapunta sa'yo. So, dapat, as a presenter, napaka-importante na malaman natin kung sino-sino ba yung ating audience. So, pangalo is rehearse your talk. So, ito naman is napaka-importante nito sa isang presenter na bago tayo pumunta sa pinakang oral presentation is kailangan rehearse muna natin yung talk natin. Kahit naman tayo mga estudyante is ginagawa to. Karaniwang ginagawa siya is yung humaharap sa salamin, yung rene-record yung voice
para if ever na may problem is nasosolusyonan agad, nababago agad. So, ito yung isa sa tips sa presentation para mas magkaroon tayo ng magandang presenter. So, nandito din yung iba, yung time yourself, plan pacing, plan emphasis, record yourself. Yun na nga yung sinasabi kong record yourself. So, sa panghuli is look and act like a team. So, dito naman sa look and act like a team sa preparation is ito nga yung sinasabi kong practice na smooth hands-off, consistent dress and tone. So, as a presenter, dapat yung mga taong nasa paligid mo is tinitingnan mo lang sila bilang ka-teammates mo para hindi ka mas magkaroon ng kaba or anything. So, next is yung content. So, first is know your purpose. So, dito sa content is know your purpose. Dapat alam mo kung ano ba yung gusto mong gawin o gusto mong mangyari sa presentation mo. Know your content. So, napaka-importante din ito sa isang presenter na alam mo yung content mo at alam mo yung sinasabi mo para yung mga audience mo is makuha mo yung attraction nila. So, yung pangalawa is organize your content logically. So, yung content mo is dapat naka-organize siya para during presentation hindi gulo-gulo. Kasi kapag ang isang presentation, yung content ng isang presentation is naka-organize, napakaganda niya. So, mas maiintindihan ng iyong audience. So, kung kayo naman is, yung content nyo naman is, for example is, team kayo. Team. So, dapat ma-introduce yung content ng speaker 1, speaker 2, and speaker 3. So, yun yung nilalaman ng content. So, dito naman sa delivery is don't rush. So, nilagay din namin tong don't rush kasi napaka-importante sa isang presenters na hindi tayo nagmamadali. Yung kalmado lang tayo habang nagpe-present kasi kapag kalmado tayo, mas malinaw, mas maganda yung dating sa mga audience natin, and also mas napapaganda yung presentation natin kapag hindi minamadali. Kasi once na minadali mo yung isang presenters, dun ka na nagkakaroon ng mga hindi magandang galaw, yung kumbaga, yung kung ano yung gusto mong sabihin is napuputol, nag-iisip ka pa bago mo siya isipin. Kaya so, mas maganda na hindi natin minamadali yung presentation. So, dito naman sa avoid physical distraction. So, ito na yung sinasabi ni Sir Alex na kapag gagawa tayo ng presentation or magiging isang public speaking tayo, dapat ina-avoid natin yung mga physical distraction na, for example, yung nagkakamot, yung nagbabahing, as long as mapipigilan natin to, as long as na kaya natin hindi gawin, huwag natin gawin kasi nakaka-distract sa'yo bilang isang presenter. And also, nakaka-distract din siya sa mga audience mo. So, pumapangit yung isang presentation. So, sa pangatlo is avoid verbal distraction. So, as a presenter daw, dapat iwasan natin yung magsalita, well, right, kasi dun pa lang is parang ang dating nun sa mga audience mo is hindi ka ready. So, tsaka dito na magsisimula yung dito na nagsisimula yung presenter na mag-isip ng matagal bago makapagsalita. So, iwasan natin yung mga verbal distraction. So, ito naman sa delivery, napaka-importanting tips nito na don't read from notes. So, for example, gumawa ka ng notes. Okay lang naman gumawa ng notes. Pero, during presentation, wag mo siyang babasahin. Dapat, kung gagawa ka ng notes, is pag-aralan mo siya para if ever na magpe-present ka na, hindi yung binabasa mo kasi
hindi mo makukuha yung attraction ng mga audience mo kung babasahin mo lang yung notes na yun. Kasi dating yun sa mga audience notes, hindi mo pinaghandaan. So, mas maganda na pinapag-aralan natin kung if ever na gumawa tayo ng mga notes. Next naman is yung offer additional resources. Dun sa offer additional resources naman, kung halimbawa magtutok tayo sa isang event like birthday yan or event sa school, mga special occasion, dun pwede nating kausapin yung mga tao na nandun para makakuha din tayo ng resources na itutok natin. Halimbawa, para malaman natin kung ano yung pwedeng itapik or idagdag dun sa na-ready natin presentation. Like yun nga, yung pag in-invite tayo sa isang event like career guidance. So, ang mga nandun naman ay kadalasan ay mga grade 11 to 12. So, pwede natin sila kausapin kumuha doon ng counting resources para madagdagan pa yung ating presentation na i-represent sa event na yun. Like, dapat ay connected sa mga bata. Kasi, pag nagsalita tayo or nagsabi ng mga salita doon na hindi naman connected, halimbawa ay connected siya sa mga matatanda, so yung mga listener natin, may inip sila, parang mabuboard, gano'n. Bakit sinasabi yan sa atin, hindi naman tayo nakakaralas niyan, hindi naman tayo gano'n. So dapat, kausapin natin yung mga listener natin para makakuha tayo ng ating resources, para yun nga, yung sabi ko kanina, may dagdag dun sa ating presentation. Ito yung last wrapping up. Be sure to thank you, audience. This is a great way to the closure presentation as the audience know you are done. Avoid ending your presentation accordingly within when I guess we'll do this shows luck to presentation. So dito, dapat ay pasalamatan natin yung mga audience, lalo na yung mga halimbawa kung may panelists-man, tsaka yung mga matataas na kumpanya pag nag-apply tayo, kailangan pasalamatan natin yun. Dapat hindi magtatapos dun sa pasalamat na okay, the presentation is well done, which is no. Dapat magpasalamat tayo, kasi pag yun yung sinabi natin, well done, parang doon sa presentation natin, hindi tayo nakapag-prepare ng presentation. At least doon sa pagpapasalamat doon sa mga audience and sa mga guests, doon sa kaunting pasasalamat na yun, parang may paparating natin doon sa kanila na at least nakapag-prepare tayo ng presentation at maayos yung presentation natin. Kaya, yun lang.